sa hangganan ng Mexico at Estados Unidos, kung saan ang hangin ay may halong alikabok, takot at bulong ng mga taong naghahanap ng bagong pag-asa. May isang puwersa na mas malakas pa sa hangin mismo. Isang aninong gumagalaw sa gabi, hindi nakikita ngunit nararamdaman. At ang pangalan nito ay nagbibigay kilabot hindi lamang sa mga kababayan niya, kundi pati sa mga ahente ng gobyerno sa magkabilang panig ng border. Ang pangalang iyon ay Ociel Cardenas Guillen, ang tinaguriang El Mata Amigos, ang tao na nagbago sa mukha ng kriminalidad sa Mexico at nagdala sa Gulf Cartel mula sa isang ordinaryong sindikato tungo sa pagiging isang makinaryang walang sinasanto. Ngunit bago siya naging halimaw ng Tamaulipas, bago tumindig ang kanyang pangalan sa hanay ng mga pinakakinatatakutang kartel boss sa buong mundo, siya ay isang simpleng lalaking may maruming kamay at payak na pangarap. Ipinanganak siya sa matinding kahirapan, lumaki sa mga kalsadang alam kung paano manlamig sa gabi at paano magliyab sa init ng disyerto. Sa murang edad, natutunan niyang ang mundo ay hindi patas, na ang pagkakataon ay hindi dumarating sa mga taong walang tapang. At kung minsan, ang ambisyon ay kailangang isugal sa dugo. Lumaki si Ociel sa Matamoros, isang lungsod na malapit sa hangganan, kung saan ang mga ilegal na transaksyon ay parang pulso ng syudad. Sa lugar na ito, ang krimen ay hindi nakakubli. Isa itong realidad na simpleng tinatanggap ng mga residente. Yung bata pa lamang siya, nakikita na niya kung paanong ang mga truck ay naglalaman hindi ng gulay, kundi ng droga. Kung paanong may mga lalaking dumarating sa gabi, sakay ng mga altong pickup trucks, armado ng mga baril na hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. At sa kapaligirang iyon, unti-unting nabuo sa isip ni Ociel ang ideya na ang kapangyarihan ay hindi basta kinukuha. Ito ay inaangkin. Hindi siya agad pumasok sa mundo ng droga. Naging mekaniko siya, isang trabahong nangangailangan ng tiyaga, tuso at tiyak na mga kamay. Subalit sa likod ng bawat inuupahang sasakyan, sa likod ng grasa at langis na kumapit sa kanyang balat, nandoon ang tagong pangarap na balang araw siya'y makakaangat. At nang dumating ang panahon na inalok siya ng pagkakataong makapasok sa kartel bilang isang maliit na tauhan, hindi na siya nagdalawang isip. Sa una siya ay errand boy lamang, tagahatid, tagamanman, gumagawa ng mga utos na hindi kayang tanggihan. Ngunit sa mundo ng mga kartel, ang mga taong may tapang at walang inuurungan ay mabilis umangat. At si Ociel, mula pa lamang sa umpisa, ay hindi takot mamatay. Mas takot siyang manatiling walang kwenta. Ang Gulf Cartel noong dekada 90 ay nagigising pa lamang mula sa isang panahon ng internal na kaguluhan. Kailangan nila ng bagong dugo, bagong lakas at bagong leader. At sa gitna ng kaguluhang iyon, lumitaw si Ociel, na parang bagyong handang magwasak ng anumang humaharang. Kilala siya sa pagiging prangka, marahas at walang pakundangan. Hindi siya nag-aalinlangang ipakita sa lahat na kaya niyang pumatay kahit walang dahilan. At sa mundong iyon, ang ganitong katangian ay hindi kapintasan, ito ay kalamangan. Mabilis umangat si Ociel pero hindi dahil sa lakas ng baril. Ang tunay niyang kapital ay ang kanyang utak. Alam niya kung paano mag-utos. Alam niya kung sino ang kaya niyang kontrolin at sino ang dapat niyang sirain. Sa bawat hakbang niya, may plano. At sa bawat plano, may natatanggal, may napapalitan, may nabubura. Nang mapalapit siya sa pinakamataas na leader ng kartel, nakita niya ang butas sa sistema. At isang gabi, sa gitna ng isang engkwentro na puno ng tensyon, ginamit niya ang pagkakataon. Isang hindi inaasahang pagpaslang, isang biglaang pagkuha ng kapangyarihan, at sa isang iglap, ang dating mekaniko ay naging pinakamataas na pinuno ng Gulf Cartel. Ito ang simula ng kanyang paghahari. Bilang leader, hindi siya nagpakita ng kahit anong kahinaan. Kapag may nagkamali, may ulo na nalalaglag. Kapag may nagduda sa kanyang kakayahan, may paa na hindi na tumapak sa lupa kinabukasan. Mabilis siyang nagtatag ng estrukturang militar na hindi pa nakikita noon. Ang pagbuo ng Los Zetas, ang grupong pinanindigan ng dating mga sundalo ng Mexico, mga propesyonal na natuto ng taktika, disiplina at brutalidad mula sa sandatahang lakas. Hindi sila basta tauhan. Isa silang hukbo. At dito lalo pang lumakas ang pangalan ni Ociel.
Kung dati nakakatakot na ang Gulf Cartel, sa ilalim ni Osiel, naging impyerno ito. Ang Los Zetas ang nagsilbing kamao niya, malamig, marahas, walang konsensya. Sila ang pumapatay, nagkakalat ng takot at sumisira ng sinumang lumaban. Sa bawat lungsod, may naririnig na mga bulong tungkol sa mga lalaking dumadating na parang mga anino. At maya-maya ay may katawan ng naiwan sa kalsada. Ang mga kriminal, pulis at opisyal ng gobyerno ay hindi makagalaw nang hindi dumadaan sa anino ni Osiel. At habang lumalawak ang operasyon ng kartel, lumalawak din ang kanyang impluensya. Ngunit kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan, ganon din kalalim ang kanyang paranoia. Dahil alam niyang ang sinumang nasa tuktok ay target ng lahat, ng mga karibal na kartel, ng militar, ng mga politikong nais siyang gamitin at higit sa lahat ng Estados Unidos. Dahil ang negosyo niya ay hindi lamang lokal, international ang kanyang saklaw. Ang droga mula sa South America ay dumadaan sa mga ruta na siya ang may kontrol. At kung may kumontra, mabilis silang nawawala sa mundong ibabaw. Ngunit ang tunay na pinakatumatak ay ang insidenteng nagpagulat sa buong mundo. Ang pagsita niya, harapan, sa dalawang ahente ng Shrines Federal Agency, isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Sa isang engkwentro sa Matamoros, hinarang ni Osiel at ng kanyang tauhan ang sasakyan ng dalawang ahenteng Amerikano. At doon, habang nakatutok sa kanila ang mga baril ng kartel, ipinakita ni Osiel ang tunay niyang kapangyarihan. Sinigawan niya ang mga ahente, tinutukan sila ng baril, at tanging swerte at impluensya lamang ang nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kamatayan. Ang insidenteng iyon ang nagpatibay ng imahe niya bilang walang takot, isang demonyong handang sumalubong sa Estados Unidos nang hindi nanginginig ang kamay. Pero kasabay nito, iyon din ang naglagay sa kanya sa listahan ng pinakahinahanap na kriminal ng Amerika. At mula noon, hindi na siya nakatulog ng payapa. Sa sumunod na taon dumating ang hindi niya inaasahang araw, ang kanyang pagkakahuli. Isang malawakang operasyon ang isinagawa ng Mexican Special Forces at hindi nagtagal. Nahuli nila ang taong matagal nilang hinahabol. Isang beses, dalawang beses, at sa wakas, tuluyang nagapi ng gobyerno ang hari ng mga anino. Ngunit ang pagkakahuli niya ay hindi katapusan ng kanyang kwento. Dahil ang kapangyarihan ni Osiel ay hindi basta nawawala. Kahit nasa kulungan, umaabot pa rin ang kanyang impluensya. May mga nagdedesisyon para sa kanya, may mga gumagalaw sa labas para sa kanyang pangalan.